Magandang gabi po. Ako nga pala si Miko. 23 years old na ako ngayon. Pero ang ikikwento ko po ay nangyari pa noong nasa elementarya ako. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan dahil para bang naglaro kami ng taguan kasama ang kaluluwa ng isang hindi kilalang bata. Noong grade 4 ako, uso sa amin sa probinsya na maglaro tuwing hapon, lalo na kapag tapos na ang klase. Yung tipong wala pang cellphone, kaya ang libangan lang namin ay tumbang preso, patintero o kaya naman taguan. Isang araw, mga bandang alas 5 ng hapon, nagyaya ang mga kalaro ko. Tara, taguan tayo sa bakanting lote. Sumali ako syempre, kahit medyo madilim na. Yung lote na tinutukoy nila ay yung malapit sa isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Sabi ng matatanda, may namatay daw na bata doon dati. Pero syempre hindi na namin inisip yun. Mga bata pa kami, laro lang ang nasa isip. Ako ang taya nung una. 1, 2, sambit ko hanggang 20 habang nakapikit. Pagbukas ng mata ko, wala na silang lahat. Nag-umpisa akong maghanap. Sa may puno ng mangga, nakita ko yung isa kong kaibigan. Sa likod ng bakod, nandun naman yung isa. May isa pa akong nakita na nagtatago sa ilalim ng lumang mesa sa gilid ng bakanting bahay. Akala ko isa sa tropa ko. Nakasilip siya. Nakikita ko yung bahagi ng bibig niya na nakangiti. Parang nang aasar. Puting-puti na parang luma yung damit niya. Huli, sabi ko. Pero tumakbo siya bigla papasok sa loob ng bahay. Siyempre pa, hinabol ko. Ang bilis niya eh. Parang dumudulas lang yung mga paa niya sa lupa. Pagkapasok ko, madilim na madilim sa loob. Walang tao. Wala rin yung batang nakita ko. Narinig ko na lang sa labas na sumisigaw yung mga kalaro ko. Paglabas ko, sasabihin ko sana na nasa loob pa yung isa. Pero naputol ako kasi nakapila na silang lahat. Kumpleto, lahat ng tropa ko nandun. Nagtanong ako, sino yung batang nakaputi? Yung nagtatago sa mesa? Nagtinginan lang sila at sabi, wala namang ibang bata dito. Tayong 5 lang. Doon ako kinilabutan. Kasi malinaw na malinaw sa isip ko na may hinabol akong bata papasok sa bakanting bahay. Pagkatapos ng laro, nagkanya-kanya na kaming uwi. Habang naglalakad ako, ramdam ko na may sumusunod sa akin. Rinig ko yung mga yapak sa lupa. Maliliit, gaya ng sa akin. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Mama. Sabi niya, Miko, sino yung kasama mo? May batang nakasunod sa'yo kanina. Nanlamig ako. Hindi ko na alam kung paano sasagot ng mga panahong yun. Mabuti na lang at ipinagsawalang bahala na lang iyon ni Mama. Basta ang ginawa ko, nagdasal ako buong gabi. Kinabukasan, hindi na ako nakipaglaro ulit sa bakanting lote. Pero minsan, kapag dumadaan ako malapit doon, pakiramdam ko may batang nakasilip sa bintana. Nakangiti, para bang hinihintay ulit akong maglaro ng taguan.